Sa gitna ng nakapapasong init ng merkado sentral ng Kamaynilaan, isang babaeng nagngangalang Maya ang buong tapang na tumayo laban sa arogansya ng isang tiwaling pulis. Ang kanyang ginawa, na nakuna ng video, ay mabilis na kumalat at yumanig sa buong bansa. Ngunit sa likod ng sigawan ng suporta mula sa taong bayan, isang madilim na sabwatan ang nagsimula ng kumilos. Sino nga ba ang tunay na kalaban? Ito ang kwento ni Maya, ang simula ng isang lihim na operasyon. Tanghali tapat. Ang sikat ng araw ay tumatago sa mga butas-butas na bubong na yero ng merkado. Sinusunog ang balat ng sinumang maglakas loob na hamunin ang init nito. Ang hangin ay mabigat, pinaghalong amoy ng tuyo, bagoong, sili, at pawis ng mga taong nag-uunahan sa makikitid na eskinita. Sa gitna ng ingay ng mga sigaw ng tindero at tawaran ng mga mamimili, si Maya ay tahimik na naglalakad. Ang itim na bag sa kanyang balikat ay bahagyang umuugoy sa bawat hakbang niya mula sa isang pwesto patungo sa isa pa. Ang mahaba at itim niyang buhok ay malambot na nakalugay, paminsan-minsa ihinahaplos ng hangin mula sa bentilador ng isang nagtitinda ng palamig at kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw na tumatalbog mula sa mga bubong. Naiiba siya sa karamihan ng mga mamimili. Ang kanyang paglakad ay tiyak, ang tingin ay nakapokus, at ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng isang di matitinag na katatagan. Ang suot niyang puting damit na hapit sa kanyang balingkinitang katawan at itim na pantalon ay nagbibigay sa kanya ng itsurang simple, ngunit may otoridad. Kilala siya ng mga tindero, binabati siya ng ilan, habang ang iba ay ngumingiti lang. Alam nila na si Maya ay madalas tumulong sa pagtatanggol sa mga maliliit na negosyante laban sa kikotongki ng mga nagpapatrolyang opisyal. Bagamat ang kanyang kilos ay kalmado, ang kanyang isipan ay alerto. Nakarating na sa kanya ang balita na ngayong araw ay muling sisingil ng key protection money, ang mga unipormadong buwaya. Huminto si Maya sa pwesto ng kanyang suking magugulay, si Aling Nena, isang matandang babae na may kupas na bandana sa ulo na turing niya na ay parang sariling ina. Malakas ba ang benta, Nay? Malambing niyang tanong habang inaayos ang mga kamatis na nagkalat sa mesa. Umiti si Aling Nena, ngunit baka sa kanyang mga mata ang pagod. Malakas sana, Maya, anak, pero mamayang hapon tiyak na darating na naman sila, pabulong niyang sabi. Ang tono ng pagsuko sa boses ng matanda ay nagpatigas sa panga ni Maya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, sukdulan na ang kanyang pagkasuklam sa takot na idinudulot sa mga maliliit na tao ng unipormeng dapat sana ay nagbibigay proteksyon. Ngunit pinili niyang manahimik muna. Mula sa di kalayuan, isang matinis na tunog ng pito at yabag ng mabibigat na bota ang bumasag sa dating payapang kapaligiran. Ilang mga tindero ang biglang napahinto sa pag-aalok ng kanilang paninda at yumuko. Dahan-dahang lumingon si Maya, ang kanyang mga mata ay nanliit, tinatanaw ang pinagmumulan ng ingay sa gitna ng maraming tao. Alam niya ang tunog na iyon, hindi iyon tunog ng tagalinis o ordinaryong gwardiya ng palengke. Ang mabibigat na hakbang na iyon ay may dalang-dalang amoy ng kapangyarihan at pang-aabuso. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang mga balikat at naghanda. Dahil ang tanghaling ito na dapat sana ay ordinaryo lang ay magiging simula ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa simpleng bentahan sa isang pampublikong pamilihan. Ang tunog ng pito ay umalinggaw-ngaw, binasag ang ingay ng palengke na kanina ipuno ng tawanan at tawaran. Biglang napalingon ang mga tao sa pinanggalingan ng tunog, at mula sa eskinita ng paradahan, lumitaw ang isang anyo na agad nagdulot ng tensyon. Isang matabang pulis na may malaking tiyan ang naglalakad na parang hari, ang dibdib ay nakausli sa kanyang maliit na kaharian. Ang pangalan niya ay si Isaberto, isang pulis palengke na kilala sa kanyang kayabangan at pagiging mainitin ang ulo. Ang pawis ay bumabalisbis sa kanyang bilugang mukha, tumutulo sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Ngunit kahit mukhang pagod ang kanyang katawan, ang kanyang mga hakbang ay mayabang pa rin na para bang ang lahat ng tao sa palengke ay mga alipin lamang na kailangang yumukod sa kanya. Ang asul na uniforme na suot niya ay mukhang marumi at masikip, ang buton sa gitna ay halos matanggal na dahil sa laki ng kanyang tiyan. Sa kanyang baywang ay nakasabit ang posas, batuta, at isang lumang pistola na matagal nang hindi naalagaan, ngunit sapat na para takutin ang mga maliliit na tindero. Huminto siya sa harap ng isang makulay na pwesto ng prutas, tinitigan ang may-ari nito ng malamig na tingin. Nasaan ang pera para sa proteksyon ngayong buwan?
Ha! Sigaw niya sabay sipa sa isang kahon ng prutas, dahilan para gumulong sa lupa ang mga mansanas at dalandan. Ang matandang may-ari ng pwesto ay yumuko na lamang, nanginginig ang mga kamay habang dumudukot ng ilang lukot na pera mula sa isang plastik na supot. Si Maya, na nakatayo hindi kalayuan, ay pinanood ang pangyayari na may naninigas na ekspresyon. Madalas na niyang marinig ang pangalan ni Berto na binabanggit ng may takot ng mga tindera. Matagal nang salot ang lalaking iyon, kinikikilan ang sinumang nagtitinda sa merkado sa ngalan ng key protection money. Ang ilan sa mga naglakas loob na lumaban ay ipinasara ang pwesto ng walang dahilan, at ang iba pa ay bigla na lang naglaho na parang bula. Hindi na bago kay Maya ang ganitong tanawin, pero sa pagkakataong ito, iba ang kanyang pakiramdam. Mayroong kakaiba sa paraan ng pagsipa ni Berto sa mga paninda. Isang kayabangan na lumalagpas na sa hangganan. Isa-isang yumuko ang mga tindero, nagkunwaring abala at hindi naglakas loob na tumingin. Ang ingay ng palengke ay dahan-dahang humina, napalitan ng mga buntong hininga ng takot at ng mabibigat na yabag ng pulis na tumatapak sa mga prutas na nagkalat sa lupa. Ang mainit na hangin ay tila lalong naging nakasasakal. Kinuyom ni Maya ang kanyang mga palad, ang mga mata niya ay direktang nakatitig sa matabang lalaki. Sa loob niya, may kumukulo. Isang galit na matagal ng kinikimkim. Alam niya, kung mananahimik siya ngayon, bukas ay babalik si Berto, at mas marami pang tao ang kanyang aapihin, gamit ang unipormeng dapat sana iginagamit para maglingkod at magprotekta. Isang mahinang sigaw mula sa isang matandang babae ang bumasag sa katahimikang biglang bumalot sa palengke. Ang mga kahon ng gulay ay nagkalat sa lupa, mga kamatis ay gumugulong patungo sa mga paa ng mamimili na agad namang umiwas dahil sa takot. Ang babaeng iyon, si Aling Nena, ay sinubukang pulutin ang kanyang mga paninda isa-isa gamit ang nanginginig na mga kamay. Ngunit sa bawat pagyuko niya, muling sinisipa ng itim na bota ng matabang pulis ang kanyang mga kahon. Kung ayaw mong magbayad, huwag kang magtinda rito, malakas na sigaw ni Berto. Ang kanyang malakas na boses ay umalinggaw sa pagitan ng mga pwesto, nagdulot ng pag-iyak sa ilang maliliit na bata. Ngunit ang mas masakit pa sa sigaw ay ang tingin ng mga taong nakapaligid na piniling yumuko na lamang, na para bang ang nangyayari ay hindi nila problema. Si Maya ay nanatiling nakatayo sa gitna ng eskinita, ang kanyang mga mata ay diretsyo sa tanawing nagpapakulo ng kanyang dugo. Nakikita niya si Aling Nena na kanyang kinagigiliwan, ang babaeng tuwing umaga ay binibigyan siya ng diskwento sa sili at gulay dahil lang sa kabaitan. Ngayon, ang matandang iyon ay hinihiya sa harap ng lahat nang walang sinumang naglakas loob na tumulong. Nagtiim ang bagang ni Maya, bumilis ang kanyang paghinga. Ang mainit na hangin may kasamang alikabok at amoy ng pawis ay lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Ngunit hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa pagkasuklam na kumukulo sa kanyang kalooban. Ang ibang mga tindero ay nagbubulungan na lamang. May ilan na sumulyap kay Maya na may pag-aalala sa kanilang mga mata, na para bang hinihiling na huwag na siyang makialam. Kilala nila kung sino si Berto. Ang sinumang maglakas loob na labanan siya ay karaniwang hindi nagtatagal sa palengking iyon. Subalit, hindi si Maya ang tipo na mananahimik lang. Masyado na niyang madalas nakikita ang mga nasa kapangyarihan na tinatrato ang mga ordinaryong mamamayan na parang mga alipin. Sa kanyang isipan, biglang sumagi ang imahe ng kanyang ama. Ang kanyang amang minsang kinutongan ng mga pulis sa kalsada hanggang sa malugi ang kanilang maliit na negosyo. Ang alaala na iyon ay naging isang baga na muling nagliyab ngayon sa harap ni Aling Nena na tinatrato na parang basura. Ang mga hakbang ni Maya ay matatag na narinig sa gitna ng mga bulong ng takot. Dahan-dahan siyang lumakad pasulong, ang matatalim niyang mga mata ay nakatitig kay Berto nang walang anumang takot. Ang bawat hakbang niya ay nagpabilis sa tibok ng puso ng mga tindera. May ilan pang ang humawak sa kanyang braso, sinusubukang pigilan siya. Ngunit hindi ito ininda ni Maya. Sa kanyang isipan, iisa lang ang tumatakbo, kailangang may pumigil sa lalaking ito, ngayon din. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, pero isa lang ang sigurado siya. Hindi na dapat maging lengguwahe ng mga tapat na tao sa palengking ito ang takot. Ang mga yabag ni Maya ay mabigat at tiyak sa sementadong sahig ng palengke na puno ng mansa ng lupa at bulok na prutas. Ang tunog ng kanyang tsinelas at ang takot na bulungan ng mga tindera ay sumasabay sa bawat hakbang niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, ang matabang pulis na nagngangalang Berto.
Ang mainit na hangin ay lalong naging nakasasakal nang huminto siya mismo sa harapan ng lalaki. Pulis ka ba o preman? Ang kanyang boses ay matalas, humihiwa sa hangin na kanina ipuno ng takot. Ang mga tao sa paligid ay biglang natahimik. Ang kanilang mga ulo ay lumingon, ang ilan ay napahawak sa kanilang mga bibig, hindi makapaniwala na may isang babaeng naglakas loob na magsalita ng ganoon sa harap ng isang unipormadong opisyal. Natigilan si Berto sandali, hindi inaasahan na may hahamon sa kanya sa harap ng publiko. Ngunit sa sumunod na segundo, ang kanyang mukha ay namula. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil nasaling ang kanyang ego. Lumapit siya, tinitigan si Maya mula ulo hanggang paa na may mapanlibak na tingin. Anong pakialam mo rito, Ineng? Sabi niya sa bastos na tono. Mabigat ang kanyang hininga, parang isang sitsit mula sa dibdib na matagal nang nilalamon ng galit at kayabangan. Usapin to ng seguridad. Wala kang alam dito, patuloy niya sabay tawa ng maikli. Hindi iyon nakakatawang tawa, kundi tawa ng isang taong sanay mang-api. Ngunit hindi na tinag si Maya. Nakatayo siyang tuwid, ang kanyang mga balikat ay hindi nanginginig. Ang tingin ng kanyang mga mata ay tumusok pabalik kay Berto, na nagpatahimik sa lalaki sandali. Seguridad mula kanino? Mula sayo, sabi niya ulit, sa pagkakataong ito ay mas malakas para marinig ng lahat. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa pagitan ng mga pwesto sa palengke, tumalbog sa mga dingding na yero at kahoy, at sumampal sa kamalaya ng maraming taong matagal nang nanahimik. Ilang mga tindero ang nagsimulang mag-angat ng kanilang mga mukha, tinitingnan si Maya na may bagong pag-asa sa kanilang mga mata. Isang bagay sa kanilang kalooban ang tila biglang nabuhay. Mumisi si Berto, inayos ang kanyang katawan ng may pagmamalaki. Akala mo ba matapang ka na sa mga sinasabi mo? Sabi niya sa boses na pilit pinababa, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Ang kanang kamay niya ay pinaglaruan ang batuta sa kanyang baywang, paulit-ulit na ipinapalo sa kanyang kaliwang palad na parabang nagbibigay ng babala. Ngunit si Maya ay nakatitig pa rin sa kanya ng walang takot. Hindi ko lang matiis makita ang mga pulis na tulad mo na naghahasik ng takot, matatag niyang sagot. Ang hangin ay biglang bumigat. Tila bumagal ang oras at lahat ng mata ay nakatuon na sa dalawang taong magkaharap sa gitna ng palengke. Isang batang babaeng matapang na lumalaban at isang matabang pulis na sanay mang-api. Ang dating maingay na paligid ay naging isang entablado ng tensyon, naghihintay na lamang sa unang pagsabog. Tumawa ng malakas si Berto. Ang kanyang boses ay paos at mabigat, tumatalbog mula sa mga bubong na yero at dingding ng mga pwesto hanggang sa umalinggaw sa buong palengke. Ang mga taong kanina ay nakatingin ay nagsimulang umatras, takot na madamay sa nagbabadyang gulo. Ang tawang iyon ay hindi nakakatuwa, mas mukha itong isang pang-iinsulto na nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Nakakatuwa ka rin, ano, sabi niya na may mapanlait na tono, habang tinatapik-tapik ang kanyang batuta na parang naghahandang pumalo. Ang pawis sa kanyang sentido ay malakas na tumutulo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa init at sa emosyong pinipigilan niyang sumabog. Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, ang mukha ni Berto ay namumulang parang baga na handang magliyab anumang oras. Humakbang siya pasulong, itinayo ang kanyang bilugang katawan na may pagmamalaki. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang magulo ang palengking to. Tumaas ng isang antas ang kanyang boses, na nagpayuko sa ilang tindero sa likuran. Sa tingin mo ba magiging ligtas ang bansang to kung wala ang mga tulad ko? Kami ang pader. Naiintindihan mo? Pader ng seguridad. Dumura siya sa lupa ng malakas, malapit sa paanan ni Maya, isang sadyang kilos ng pang-iinsulto. Napigil ng ilang manonood ang kanilang hininga, may ilan na gustong sumuway pero walang lakas ng loob. Para sa kanila, ang paglaban kay Berto ay katumbas ng paglaban sa buong kapulisan. Ngunit hindi na tinag si Maya. Ang kanyang tingin ay nanatiling matalim, sinusunog pabalik ang kayabangan sa harap niya. Malinaw niyang nakikita kung paano nabubulag ng kapangyarihan ang isang tao sa katotohanan. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Berto ay parang pagbibigay katwiran sa mga pang-aabusong matagal na niyang ginagawa. Para kay Maya, ang lalaking nasa harapan niya ay hindi lang isang tiwaling pulis, siya ay simbolo ng isang sakit na kumakalat sa hanay ng mga alagad ng batas. Pader ng seguridad, malamig na isip ni Maya, o pader ng pang-aapi. Nagtiim ang kanyang bagang, at ang kanyang mga daliri ay kumuyom sa gilid ng kanyang katawan.
Napansin ni Berto na hindi pa rin nagpapakita ng takot si Maya, at ito ang lalong nagpasiklab sa kanyang ego. Wala ka bang respeto? Ha, sigaw niya ulit, ang boses niya ay umalinggaw-ngao na parang tambol sa pagitan ng mga pwesto. Iwinasiwas niya ang kanyang batuta sa ere, ipinapakita ang peking kapangyarihang hawak niya. Ngunit si Maya ay nakatitig lamang sa kanya nang hindi nagsasalita, isang tahimik na paghamon. Ang tensyon ay parang apoy at gasolina, naghihintay na lamang ng isang maliit na kislap para sumabog. Ang mga tindero ay nagkatinginan, alam na may malaking mangyayari. Sa ilalim ng mainit na araw, dalawang tao ang magkaharap, kayabangan laban sa katapangan, at alam ng lahat na isa sa kanila ay hindi aatras sa araw na iyon. Ang boses ni Maya ay bumasag sa mainit na hangin ng palengke na parang kidlat sa katanghalian. Hindi mo pinapanatili ang seguridad, ipinagbibili mo. Mahiya ka sa suot mong uniforme, malakas niyang sigaw, ang kanyang tono ay matalas at puno ng tapang. Ang boses na iyon ay umalinggaw-ngao, tumagos sa puso ng bawat isang nakarinig. Sa isang iglap, ang dating maingay na palengke ay biglang natahimik. Wala nang maririnig na tawaran, wala nang yabag ng mga paa. Lahat ng tingin ay nakatuon na sa dalawang taong nakatayo sa gitna ng eskinita, si Maya na nakatayong tuwid na may nag-aalab na mga mata, at si Berto na ang mukha ay nagbago na parang nagbabagang uling. Ang mga ugat sa liig ng lalaki ay lumitaw. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang hininga ay humahabol dahil sa galit na namuo sa kanyang dibdib. Tinitigan ni Berto ang babae sa harap niya na parang hindi makapaniwala na may taong naglakas loob na insultuhin siya ng ganoon. Sa buong buhay niya, tuwing siya'y magagalit, ang mga tao ay tiyak na mananahimik, yuyuko, at ibibigay ang kanilang pera ng walang imik. Ngunit ngayon, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, isang batang babae ang tumayo at hinubaran ang kanyang kabulukan sa harap ng publiko. Anong sinabi mo? Ha, umuwol siya sa malakas na boses. Mabilis siyang humakbang, ang kanyang itim na sapatos ay malakas na tumama sa semento. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanyang malaking kamay ay lumipad at sinunggaban ang liig ni Maya. Nagulat si Maya, ang kanyang katawan ay naitulak paatras hanggang sa tumama sa isang mesang kahoy kung saan nakakalat ang mga gulay at prutas. Isang malakas na lagutok ng kahoy ang narinig, kasunod ng mga sigaw ng mga tindera na nakasaksi. Ang pagkakasakal ni Berto ay napakalakas, dahilan upang mamula ang mukha ni Maya at mapigil ang kanyang hininga. Sinubukan niyang hilahin ang kamay nito, ngunit ang hawak ay parang bakal na walang awa na pumipiga sa kanyang lalamunan. Ang mga tao sa paligid ay natigilan, walang sinumang naglakas loob na gumalaw. Mayroong gustong tumulong, ngunit ang takot sa uniforme ng pulis ay tila nagpako sa kanilang mga paa sa lupa. Sa gitna ng karamihan, tinakpan ni Aling Nena ang kanyang bibig gamit ang mga kamay, ang kanyang mga mata ay basa sa pinipigilang luha. Mas lalong diniinan ni Berto ang pagtulak kay Maya hanggang sa tumaob ang mesa, gumulong ang mga prutas sa sahig, at nagsabog ang mga basag na bote. Sino ka sa tingin mo para magsalita ng ganyan? Sigaw niya na may mukhang puno ng galit. Ngunit sa gitna ng karahasan, ang mga mata ni Maya ay nanatiling nakatitig sa kanya, na may tapang na hindi napapawi. Ang tingin na iyon ay tumusok sa puso ng sinumang makakita. Hindi iyon tingin ng takot, kundi tingin ng isang taong handang lumaban hanggang sa huli. Sa sandaling iyon, alam ng buong palengke na naubos na ang pasensya ni Maya, at may malaking mangyayari matapos bitawan ang malupit na pagkakasakal na iyon. Ang pagkakasakal ni Berto sa liig ni Maya ay lalong humigpit na nagpahirap sa kanyang paghinga at nagpadilim sa kanyang paningin. Ang hangin ay naging mabigat at ang mundo sa paligid niya ay nagsimulang umikot. Sinubukan niyang sumipa, ngunit mas malaki ang katawan ng pulis. Ang mapanuyang tawa ni Berto ay umalinggaw-ngao sa kanyang tainga. Ang tapang mong kalabanin ang pulis, ha? Ngunit sa gitna ng hirap, napansin ng mga mata ni Maya ang isang bagay sa gilid ng mesa ng prutas, isang mahabang piraso ng kahoy, isang 2x2 na dating poste ng pwesto na natumba. Gamit ang kanyang instinct na mabuhay, inabot niya ang kahoy na iyon gamit ang nanginginig na kamay, tinitiis ang sakit na pumipiga sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, ang takot ay naging purong galit. Buong lakas niyang iwinasiwas ang kahoy patungo sa ulo ni Berto. Plak! Isang malakas na tunog ang bumasag sa mainit na hangin ng palengke. Ang kahoy ay tumama sa sentido ni Berto na may nakapangingilabot na tunog na nagpatumba sa matabang katawan nito.
Nanlaki ang mga mata ng lalaki, ang kanyang tingin ay nablangko sandali bago siya nawala ng balanse. Ang pagkakasakal niya ay nabitawan mula sa liig ni Maya, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, tumama sa tumpok ng prutas at mga kahon na may malakas na kalabog, na parang isang sako ng buhangin na inihagis sa sahig. Lahat ay natigilan. Si Maya ay umubo ng malakas, hinaplos ang kanyang namumulang liig. Humahabol ang kanyang hininga, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim, puno ng adrenaline at galit. Ilang segundo na parang walang katapusan ang lumipas ng walang ingay. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Pagkatapos, isang batang tindero sa sulok ang mahinang nagsalita, bumagsak siya. Ang pangungusap na iyon ay parang isang mitsa. Ang mga bulungan ay naging hiyawan. Ang tapang ni Maya. Nilabanan niya ang pulis, sigaw ng isang tao mula sa gitna ng karamihan. Ang mga sigawan ay umalinggaw-ngaw, yumanig sa buong palengke. Ang mga mukha na dating puno ng takot ay napalitan ng sigla. Ang mga tindero ay nagsilabasan mula sa kanilang mga pwesto. Ang ilan ay niyakap si Maya, habang ang iba ay tinitigan ang katawan ni Berto na nakahandusay at walang malay. Wala na ang takot na gumagapos sa kanila. Isang ina ang umiiyak sa tuwa habang tinatapik ang balikat ni Maya. Pinatunayan mo sa amin na hindi namin kailangang manahimik palagi, anak, sabi niya na may nanginginig na boses. Nakatayo ng tuwid si Maya. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay tumingin sa buong palengke na ngayon ay sumisigaw para sa kanya. Sa tanghaling iyon, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw at sa gitna ng amoy ng bulok na prutas at alikabok, isang babae ang lumaban sa pang-aabuso, at ang kanyang katapangan ay nagsindi ng isang maliit na apoy sa puso ng lahat ng matagal ng piniling manahimik. Ang palengke na kanina ay tahimik ay naging isang karagatan ng ingay. Ang mga hiyawan ay umusbong mula sa bawat sulok, umalingaw-ngaw na parang alon ng katapangan na matagal ng pinigilan. Ilang mga tindero ang agad na tumakbo, patungo kay Maya, tinatapik ang kanyang balikat ng may pagmamalaki. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa pagitan ng ginhawa at paghanga. Kahanga-hanga ka, Neng. Sa wakas, may lumaban din sa kanila, sigaw ng isang matandang lalaki habang itinaas ang kanyang kamay. Si Maya, na humihingal pa rin, ay ngumiti lamang. Tumingin siya sa paligid, hindi niya inaasahan na ang kanyang ginawa ay mag-udyok sa tapang ng maraming tao. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan, ngunit sa kanyang dibdib, may isang mainit na pakiramdam na hindi pa niya naramdaman dati, ang katarungan, tunay at simple. Mula sa dulo ng eskinita, dalawang iba pang pulis ang dumating na nagmamadali. Ang kanilang mga mukha ay maputla, at ang kanilang mga mata ay balisa. Nang makita nila ang katawan ni Berto na nakahandusay na may dugong dumadaloy mula sa sentido, pareho silang napahinto. Nagkatinginan sila sandali at pagkatapos ay may pag-aalinlangang lumapit. Walang sinuman ang naglakas loob na tumingin ng direkta kay Maya na nakatayong tuwid sa tabi ng nawasak na pwesto. Nang walang sinasabi, yumuko sila, pinulot ang matabang katawan ng kanilang kasamahan at inalalayan palabas ng palengke. Ang kanilang mga hakbang ay mabilis ngunit alanganin na para bang bawat mata na nakatingin ay isang kutsilyong tumutusok sa kanilang kahihiyan. Nagsimulang marinig ang mga tunog ng kamera ng cellphone mula sa iba't ibang direksyon. Ilan sa mga mamimili ay nagre-record gamit ang nanginginig na kamay, alam na nasasaksihan nila ang isang pambihirang pangyayari, isang paglaban na bihirang mangyari sa isang lugar na tulad nito. Ang mukha ni Maya ay malinaw na nakunan sa video. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang hininga ay mabigat, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab ng may katatagan. Ang kuha na iyon ay magiging isang testigong hindi maaaring patahimikin. Habang naglalakad ang mga pulis palabas dala-dala si Berto, nagsimulang marinig ang mga mahinang tawa at pang-insulto mula sa mga tindera. Akala mo kung sino, talo pala sa babae, bulong ng isa. Ang pangungusap na iyon ay nagdagdag ng kulay sa kahihiyang nakabitin sa hangin. Nang mawala na sa paningin ang mga pulis, tumingala si Maya sa langit na nakakapasong pa rin. Alam niyang hindi pa ito tapos. Sa gitna ng mga tapik sa balikat at papuri, ang kanyang isipan ay napuno ng isang malabong pangamba. Nalaman niyang ang ginawa niya ay tiyak na babalik sa kanya sa mas malaking paraan. Ngunit kahit na ganoon, wala siyang pinagsisisihan. Ang mga hiyawan ng mga tao, ang kanilang mga tawa ng ginhawa, at ang respeto sa kanilang mga mata ay sapat na patunay na sa araw na iyon,
Sa unang pagkakataon, ang takot ay natalo ng katapangan. Ilang oras matapos ang insidente sa Mercado Central, tila ang buong mundo ay nakaramdam ng pagyanig. Isang 2 minutong video na nagpapakita ng isang batang babae na hinahampas sa ulo ang isang matabang pulis ay kumalat na sa lahat ng social media. Ang pamagat ay kapansin-pansin, babae, nilabanan ang aroganteng pulis sa Mercado Central. Sa loob lamang ng ilang oras, libo-libo na ang nanood, nag-share at nagkomento. Sa comment section, bumuhos ang suporta. Ito ang matapang na babaeng kailangan natin, sulat ng isa. Panahon na para lumaban ang taong bayan sa pang-aapi, sigaw ng isa pa. Ang pangalan ni Maya ay naging simbolo ng katapangan ng maliliit na tao na sawa na sa pang-aabuso ng mga otoridad. Ngunit sa likod ng tuwa ng publiko, may isang mas madilim na tensyon ang nagsimulang mabuo. Sa headquarters ng pulisya sa lungsod, ilang mga opisyal ang nanonood ng parehong video sa isang malaking computer screen. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, walang nagsasalita. Sa screen, malinaw si Maya, mahabang itim na buhok, matatalim na mata, at puting damit na maalikabok dahil sa away. Sobra na to, bulong ng isa sa kanila. Ngunit isang lalaking may mas mataas na ranggo ang malamig lang na nakatingin. Hindi siya kumikibo, walang emosyon, tahimik lang habang inuulit ang bahagi kung saan nahulog ang batuta ni Berto at tumama ang ulo ng pulis sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ng lalaki ang telepono sa kanyang mesa. Ang kanyang boses ay mababa ngunit matatag, halos walang ekspresyon. Hanapin niyo ang babaeng iyan, mahina niyang sabi. Huwag niyong hayaang lumaki pa ang isyong to. Isinara niya ang telepono at muling tumingin sa screen. Doon, ang mukha ni Maya ay nakapako sa gitna ng hiyawan ng mga tao, isang bagong simbolo ng paglaban. Ngunit para sa institusyong pinamumunuan niya, iyon ay isang banta na hindi maaaring hayaang mabuhay. Sa silid na iyon, ang hangin ay malamig, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa amoy ng panganib na kasisimula pa lamang. Samantala, sa kanyang masikip na inuupahang kwarto, tinitingnan ni Maya ang kanyang cellphone na maihalong kaba at pagtataka. Nakikita niya ang kanyang mukha sa bawat post, bawat balita, bawat maikling video na kumakalat. Bayani ng masa. Iyon ang pamagat na nakasulat sa screen. Ngunit sa likod ng mga papuri, may isang takot na mahirap ipaliwanag. Alam niyang ang katapangan ay may katumbas na halaga. Sa labas, nagsimula na siyang hanapin ng mga espiya, at sa likod ng mga pader ng institusyong nakaunipormeng asul, ang pangalan ni Maya ay opisyal nang nasa listahan ng mga pinaghahanap. Ang araw ng tagumpay sa palengke ay naging simula ng isang pagtugis na yayanig sa kanyang buhay. Dumating ang gabi sa lungsod, ngunit para kay Maya, ang dilim ay hindi na lamang panahon para magpahinga. Simula nang mag-viral ang video niya, naramdaman niyang nagbago ang mundo sa paligid niya. Sa kanyang maliit na inuupahang kwarto sa gilid ng lungsod, hindi na kasing tahimik ng dati. Ilang beses niyang narinig ang tunog ng motor na humihinto sa dulo ng kanilang makipot na eskinita. Hindi pamilyar ang tunog ng makina, isang malaking itim na motor na humihinto ng walang dahilan, at pagkatapos ay dahan-dahang aalis kapag binuksan niya ang ilaw sa labas. Noong una, inakala niyang nagkataon lang, ngunit ang pangyayari ay naulit gabi-gabi. Sinasabi ng kanyang kutob na may mali. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nagigising siya dahil sa mga yabag sa labas ng kanyang bintana. Ang mga hakbang ay mabibigat, humihinto sandali sa tapat ng kanyang pinto, at pagkatapos ay dahan-dahang lumalayo. Sa tuwing sinusubukan niyang lumabas para tingnan, tanging katahimikan at mahahabang anino sa ilalim ng ilaw poste ang kanyang naaabutan. Nagsimula nang mapagtanto ni Maya na ang kanyang katapangan sa palengke ay hindi lang nagpakilala sa kanya, kundi naglagay din sa kanya sa panganib. May nailantad siyang isang bagay na matagal nang nagtatago sa likod ng mga uniporme at ranggo. At ang mga nailantad ay hindi mananahimik. Ngunit kahit na alerto ang kanyang katawan, ang kanyang diwa ay nananatiling matatag. Alam niyang ang takot ang unang sandata ng kalaban. Kinabukasan, ilang mga dikilalang lalaki ang nakitang paggalagala sa paligid ng kanyang bahay. Nagkukunwari silang bumibili ng sigarilyo sa tindahan, masyadong matagal na nakatayo sa harap ng eskinita, o nakatingin sa cellphone habang paminsan-minsa ay sumusulyap sa kanyang pinto. Nagkunwari si Maya na walang pakialam, ngunit bawat segundo ay nagmamasid siya. Itinatala niya ang lahat ng detalye, ang klase ng motor, mga mukha,
damit, hanggang sa oras ng kanilang pagdating. Kung inaakala nilang tatakbo ako, nagkakamali sila, bulong niya habang isinasara ang kurtina. Ang katapangan sa palengke ay hindi ipinanganak mula sa bugso ng damdamin lamang. Alam niyang may mas malaking laro na nangyayari sa likod ng insidenteng iyon. Sa ikatlong gabi, nang dalhin ng hangin ang amoy ng ulan, tumayo si Maya sa harap ng salamin. Nagbago ang kanyang tingin. Hindi na iyon mukha ng isang ordinaryong mamimili, kundi ng isang taong handang harapin ang panganib. Kung gusto nilang dumating, hayaan mo sila, matatag niyang sabi. Alam niya na mula sa araw na iyon, hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Ang katapangang dati para lamang ipagtanggol ang isang ina sa palengke ay yumanig na sa pundasyon ng isang bulok na kapangyarihan. Nagalaw niya ang pugad ng mga daga na nagtatago sa likod ng mga plaka at uniforme. At gagawin nila ang lahat para patahimikin siya. Ngunit si Maya ay hindi ang tipo ng babae na maaaring patahimikin ng mga banta. 3 araw matapos manumbalik ang katahimikan sa Merkado Sentral, ang tensyon naman ang lumipat sa inuupahang bahay ni Maya. Tanghali, isang lalaking maayos ang pananamit ang kumatok sa kanyang pinto. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon at ang kanyang boses ay formal na parang maisinasa-ulong linya. Sulat ng pagpapatawag mula sa pulisya, "Ma'am," sabi niya habang inaabot ang isang makapal na brown envelope na may logo ng pambansang pulisya sa kaliwang sulok. Dahan-dahan itong tinanggap ni Maya, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa lalaki. Mayroong kakaiba. Hindi unipormado ang lalaki, nakasuot lamang ng puting polo na plansado at makintab na sapatos na masyadong formal para sa isang ordinaryong messenger. Mula sa anong unit, tanong ni Maya. Ngumiti lamang ng bahagya ang lalaki. Basahin niyo na lang po, ma'am. Pagkatapos ay umalis ito nang hindi na lumingon pa. Pagkasara ng pinto, maingat na binuksan ni Maya ang envelope. Sa loob, isang opisyal na sulat na may letterhead ng gobyerno. Ngunit, agad napansin ng kanyang mga mata ang mga irregularidad. Ang selyo sa ibaba ay masyadong malabo at ang pirma sa ibabaw ng pangalang Police Major Cruz ay mukhang isang magaspang na peke. Maging ang numero ng sulat at petsa ay hindi tumutugma sa opisyal na format na alam niya. Patibong, mahina niyang bulong. Ang kanyang instinct na hinasa ng mahirap na buhay ay muling nagbigay ng babala. Alam niya, kung susundin niya ang tawag na iyon, maaaring hindi na siya makabalik. Ang sulat ay hindi isang paanyaya para sa paglilinaw. Ito ay isang imbitasyon tungo sa pagkawala. Walang sinayang na oras, kinuha ni Maya ang kanyang lumang cellphone at nag-type ng isang maikling mensahe. 2 pangungusap lang ang nilalaman, Marco, nagsimula na silang kumilos. Kailangan kitang makausap. Hindi ba niyaga sa kanya ang pangalang Marco? Isa siyang investigative journalist na dating naglantad ng kaso ng kotong sa kapulisan bago patahimikin ang kanyang balita. Nagkasama sila sa isang social campaign ilang taon na ang nakalipas, at mula noon, isa lang ang alam ni Maya, hindi madaling patahimikin si Marco. Binura niya ang message history matapos itong maipadala, pinatay ang kanyang cellphone, at nag-empake ng ilang damit sa kanyang itim na backpack. Sa katahimikan, iniwan niya ang kanyang bahay ng gabing iyon, naglalakad ng mabilis sa mga madidilim na eskinita na may pakiramdam na bawat anino ay maaaring isang kalaban. Sa ibang lugar, sa loob ng isang madilim na silid, ang parehong lalaki na nag-abot ng sulat ay nag-ulat sa telepono. Nakatanggap na ng sulat ang target, pero hindi pa tiyak kung naniwala siya, sabi niya. Malamig na sumagot ang boses sa kabilang linya. Bantayan lang. Kung tumakas siya, alam na natin kung sino ang tutulong sa kanya. Pinatay ang telepono. Sa mesa, nagkalat ang mga sulat na may parehong letterhead, palatandaan ng isang malaking planong inihanda. At sa labas, si Maya ay mabilis na naglalakad patungo sa isang ditiyak na direksyon, hinahabol ng institusyong dapat sana inagpoprotekta sa kanya, at tinutugis ng isang kapangyarihang gustong ibaon ang katotohanan sa katahimikan. Nang gabing iyon, sa isang lumang apartment sa gilid ng lungsod, magkaharap na nakaupo si Maya at si Marco. Isang madilim na ilaw ang nakasabit sa itaas nila, dahan-dahang umuugoy dahil sa hangin mula sa bintanang bahagyang nakabukas. Si Marco, na may pagod na mukha at mga matang hindi humihiwalay sa screen ng laptop, ay nagpakita ng ilang lumang file. Hindi lang ordinaryong pulis palengke si Berto, mahina niyang sabi.
Sa screen, malinaw na nakasulat ang mga pangalan, petsa, at halaga ng pera. Bahagi siya ng isang malaking sindikato ng kotong na nag-ooperate sa lahat ng palengke at terminal. Ang perang nakokolekta nila ay dumadaloy sa isang tao, Police Major Cruz. Mabigat na binigkas ni Marco ang pangalan na para bang binabanggit ang isang demonyong matagal nang nagtatago sa anino ng institusyon. Tinitigan ni Maya ang screen ng may seryosong mukha. Nakita niya ang mga lumang litrato, si Berto na kasama ang ilang unipormadong lalaki. Ang ilan ay nakangiti, ang iba ay nagtatago ng mukha. Sa likod, may isang karatula na may nakasulat na ikoordinasyon ng seguridad sa distrito ng Maynila. Lahat ay mukhang opisyal, ngunit para kay Marco, ang litratong iyon ay isang malinaw na ebidensya ng isang bulok na sistema na matagal nang tumatakbo. Matalino yang si Cruz, patuloy ni Marco habang nagsisindi ng sigarilyo. Sa tuwing malapit ng mabunyag ang pangalan niya, nawawala ang mga testigo, nawawala ang mga dokumento, o bigla na lang isinasara ang kaso. Ang usok ng sigarilyo ay kumalat, lumikha ng isang manipis na ulap sa pagitan nila. Mahigpit na hinawakan ni Maya ang kanyang tuhod. Naramdaman niyang uminit ang kanyang dibdib. Ngayon niya nalaman na ang insidente sa palengke ay hindi lang isang simpleng alitan. Nagalaw niya ang ugat ng isang maruming kapangyarihan. Piyon lang si Berto, pabulong na sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Maya. Tinamaan mo ang piyon pero ngayon galit na ang kanilang hari. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa isipan ni Maya na parang tinik. Ngayon niya napagtanto na ang kanyang ginawa ay hindi lang nagpa-viral sa kanya, kundi nakagalit din sa isang taong may malaking kapangyarihan. Si Police Major Cruz, ang mataas na opisyal na matagal nang nagtatago sa likod ng mga opisyal na pagpupulong at malinis na uniforme, ay direkta nang nakatuon sa kanya. Kung siya na ang kumikilos, ibig sabihin hindi na lang ito tungkol sa disiplina. Ito ay isang pagtugis, sabi ulit ni Marco, habang tinitingnan ang isang digital na mapa na nagpapakita ng mga lokasyon ng palengke sa buong lungsod. Lahat ay konektado sa iisang daloy ng pera. Matagal na natahimik si Maya. Ang tunog ng mga kuliglig sa labas ng bintana ay tila malayo. Tanging ang tibok ng kanyang puso ang naririnig niya. Gumaan ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isipan ay mabigat, puno ng pinaghalong galit at takot. Ngunit sa likod ng takot, may isang determinasyon na unti-unting tumitigas. Kung totoo ngang may kinalaman si Cruz sa lahat ng ito, sa wakas ay sabi niya na may matatag na tono, hindi ako pwedeng huminto sa gitna ng laban. Pinatay ni Marco ang kanyang sigarilyo sa isang metal na ashtray, tinitingnan siya na may bahagyang ngiti. Alam mo, nangangahulugan ito ng gyera. Tumango si Maya na walang pag-aalinlangan. Nasimulan ko na at hindi ako aatras. Sa labas ng kwarto, malakas ang ihip ng hangin, dala ang amoy ng ulan at ang pangitaing isang mas malaking bagyo ang naghihintay sa kanila. Nang gabing iyon, ang langit ay madilim at walang bituin. Tanging ang mga ilaw poste ang nagbibigay liwanag sa mga sanaw ng tubig ulan. Si Maya at Marco ay mabilis na naglakad sa gitna ng mga anino ng mga lumang gusali sa gilid ng lungsod. Ang malaking bodega sa harap nila ay mukhang abandonado, ngunit alam ni Marco na ang lugar na iyon ang sentro ng pera mula sa kotong na matagal na niyang sinusubaybayan. Ang amoy ng kalawang at langis ay sumalubong sa kanila nang itulak nila ang malaking pinto. Sa loob, ang tunog ng tumutulong tubig mula sa butas na bubong ay parang isang orasan na nagbibilang ng oras ng panganib. Gamit ang isang maliit na flashlight, sinuri nila ang mga estanteng kahoy at tumpok ng mga karton. Sa isang maalikabok na mesa, natagpuan ni Marco ang isang malaking ledger na natatakpan ng maruming tela. Nang buksan, sunod-sunod na pahina ang nagpakita ng mga listahan ng pangalan, halaga ng transfer, at inisyal ng mga mahahalagang opisyal. Mabilis na binasa ni Maya, nanlalaki ang kanyang mga mata sa bawat bagong pangalan na pamilyar sa kanya. Sa gitna ng mga tala, may listahan ng mga palengke at terminal sa iba't ibang lugar, lahat ay may regular na halaga ng remittance. Mas malaki ito kaysa sa inaakala natin, bulong ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng gulat at galit. Tumango si Marco. Kung mailalabas natin to, magbabago ang lahat, sabi niya habang kinukunan ng litrato ang ilang pahina, gamit ang maliit na kamera sa kanyang kamay. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, umalingaw sa labas ang tunog ng mabibigat na yabag.
Hindi lang isa, kundi ilang pares ng sapatos na papalapit ng dahan-dahan. Nagkatinginan sina Maya at Marco, alam na ubos na ang kanilang oras. Biglang bumukas ang mga ilaw sa bodega. Napapikit sila, at nang bumalik ang kanilang paningin, ang taong nakatayo sa pinto ay nagpatigil sa kanilang paghinga. Si Police Major Cruz ay nakatayong tuwid, kumpleto sa uniforme. Ang matatalim niyang mata ay nakatitig sa kanila na parang isang agila na nakatingin sa kanyang biktima. Sa likod niya, 4 na pulis na may armas ang nakatayo na may mga seryosong mukha. Akala mo ba makakapaglaro ka ng apoy nang hindi ka masusunog, Maya? Ang kanyang boses ay malamig, kalmado, ngunit may malinaw na banta. Humakbang siya pasulong, ang kanyang itim na sapatos ay umalingaw sa sementadong sahig. Sa kanyang kanang kamay, isang pistola ang kumikinang sa ilalim ng ilaw. Otomatikong hinila ni Marco si Maya sa likuran niya, ngunit ang tingin ni Cruz ay hindi naalis sa mukha ng babae. Ang dating tahimik na bodega ay naging isang entablado ng matinding tensyon. Tumingin si Marco sa basag na bintana sa gilid, naghahanap ng daan para makatakas, ngunit 2 pulis ang agad na humarang doon. Sapat na ang gulo na idinulot ng viral video mo, patuloy ni Cruz. Pero ang pagpunta sa aming pugad, katangahan yan. Ang tunog ng mga yabag ng kanyang mga tauhan ay papalapit, tinatapakan ang mga sobrang mailamang pera na nagkalat sa sahig. Diretsong tumingin si Maya kay Cruz, ang kanyang mga mata ay hindi na natatakot. Gusto ko lang lumabas ang katotohanan, matatag niyang sabi, kahit humahabol ang kanyang hininga. Ngumiti ng malamig si Cruz, at itinaas ang kanyang pistola sa tapat ng kanyang dibdib. Ang katotohanan, binibining Maya, mahina niyang sabi, kung minsan, kailangang patahimikin para sa kaayusan. Sa isang iglap, ang kapaligiran ay naging nakabibinging katahimikan. Isang maling galaw ay maaaring magtapos sa isang bala na tatago sa hangin ng gabing iyon. Isang putok ng baril ang bumasag sa gabi na parang kidlat na tumama sa dibdib. Ang pagsabog nito ay umalingaw sa buong bodega, tumalbog sa mga lumang pader na yero na yumanig. Si Marco, na nakatayo sa harap ni Maya, ay natumba. Isang malapot na pulang dugo ang sumabog mula sa kanyang balikat, bumasa sa kanyang damit. Takbo, Maya, sigaw niya, ang kanyang boses ay paos. Bumagsak ang kanyang katawan sa isang mesa na puno ng mga sobre at talaan na nagkalat sa sahig. Tinitigan siya ni Maya sandali, nanlalaki ang kanyang mga mata sa pagitan ng gulat at takot, ngunit ang kanyang instinct na mabuhay ang nanaig. Tumalikod siya at tumakbo ng buong bilis patungo sa likurang pinto ng bodega, tumago sa mamasa-masang hangin ng gabi na puno ng amoy ng bakal at alikabok. Sa likod niya, umalingaw ang mga mabibigat na yabag at sigaw ng mga pulis, kasabay ng mga ilaw ng flashlight na humahawi sa dilim. Pumasok siya sa isang makipot na eskinita sa likod, tinalon ang mga tumpok ng kahoy at punit na sako. Humahabol ang kanyang hininga, nanginginig ang kanyang dibdib, ngunit nanatiling nakapokus ang kanyang isipan. Tumakas muna. Mag-isip mamaya. Mula sa malayo, umalingaw ang mga sirena na papalapit. Sa kalangitan, isang maliit na helikopter ang nagsimulang umikot, tinututukan ang lugar ng isang nakasisilaw na puting ilaw. Patuloy na tumakbo si Maya nang hindi lumilingon na para bang ang kanyang takot ay naging lakas. Ngunit bawat hakbang niya ay mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kaalamang sa likod niya, si Marco ay maaaring nag-aagaw buhay. Tumama siya sa isang bakod na alambre, napunit ang kanyang damit, at gumapang palabas patungo sa isang bakanting lote. Sa di kalayuan, nakahanay na ang mga anino ng mga sasakyan ng pulis sa pangunahing kalsada. Napaligiran na nila ako, bulong niya habang pinupunasan ang pawis sa kanyang mukha. Nang akma na siyang tatakbo muli, isang mabilis na yabag ang narinig niya mula sa kanan. Lumingon si Maya at tila tumigil ang tibok ng kanyang puso. Mula sa dilim, lumitaw ang isang malaking katawan. Dahan-dahan itong naglalakad, ang isang kamay ay nakadiin sa isang benda sa kanyang ulo. Ang ilaw mula sa mga sasakyan sa malayo ay nagliwanag sa kanyang mukha, nagpakita ng isang pamilyar na ngisi. Si Berto, ang pulis na dapat sana ay walang malay sa palengke. Ngunit ngayon, nakatayo siyang tuwid, ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng paghihiganti. Huminto si Berto ilang metro sa harap niya. Akala mo nanalo ka na noon, ha? Mahina niyang sabi, ang kanyang boses ay mabigat at paos. May tuyong dugo pa sa gilid ng kanyang mukha. Umatras si Maya, hindi kumukurap.
Alam niyang ang lalaking ito ay hindi na lang isang simpleng tiwaling pulis, siya na ngayon ang simbolo ng paghihiganti ng isang sistemang ayaw mapahiya. Ngumiti si Berto at naglabas ng isang maliit na pistola mula sa kanyang baywang. Hindi pa tayo tapos, malamig niyang bulong. Sa isang iglap, tumalikod si Maya at muling tumakbo patungo sa isang maliit na kakahuyan sa likod ng industrial complex. Iniwan ang bakas ng dugo ni Marco at ang umaalingaw na tawa ni Berto sa gitna ng madilim na gabi. Ilang linggo ang lumipas mula sa insidente sa bodega. Paulit-ulit na ipinapalabas sa pambansang balita na ang babaeng viral na si Maya ay nawawala. Ayon sa opisyal na pahayag ng pulisya, tumakas siya matapos atakihin ang isang alagad ng batas at masangkot sa mga subbersibong gawain. Ang kanyang litrato ay nakapaskil sa mga telebisyon, katabi ng salitang ipinaghahanap. Ngunit sa likod ng mga balitang ito, marami ang nagsimulang magduda. Sa Merkado Sentral, nagsisindi ng kandila ang ilang tindera gabi-gabi, ipinagdarasal ang kanyang kaligtasan. Habang sa social media, patuloy ang debate kung si Maya ba ay isang kriminal o isang bayani. Samantala, si Marco ay lihim na ginagamot sa isang underground na ospital. Buhay ngunit tinutugis, dala ang sugat sa balikat at isang malaking sikreto. Ngunit malayo sa mata ng publiko, sa isang silid na walang bintana sa loob ng headquarters ng National Intelligence, isang lalaking may mataas na ranggo ang nakaupo sa harap ng isang malaking screen. Ang kanyang uniforme ay plansado, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Sa harap niya, inuulit ang viral video ni Maya. Ang mga sigaw sa palengke, ang tunog ng paghampas ng kahoy, hanggang sa hiyawan ng mga tao. Nang huminto ang video sa eksena kung saan matapang na nakatayo si Maya, yumuko ang lalaki. Ang liwanag mula sa screen ay nagpakita ng kanyang malamig at mapanuring mga mata. I-activate ang Operasyon Anino, maikli niyang sabi, at pinindot ang isang itim na buton. Ilang mga ahente na nakasuot ng itim ang lumitaw sa likod ng isang salamin. Tumango lamang sila. Sa isa pang screen, lumitaw ang isang digital na mapa na may mga pangalang minarkahan ng pula. Ang ilan ay mga opisyal, ang iba ay mga mamamahayag. At sa ibaba, naroon ang pangalan ni Maya na may katayuang key asset. Tanging ang ugong ng mga server at ang papalayo nilang mga yabag ang maririnig. Muling tumingin ang mataas na opisyal sa screen at isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mas kapaki-pakinabang ang babaeng ito ng buhay kaysa patay, bulong niya. Ang kamera ay tila lumipat sa isa pang silid. Ang malamig na ilaw ng fluorescent ay nagliliwanag sa mga pader na semento. Sa gitna, si Maya ay nakaupo, nakatali sa isang upuang metal. Ang kanyang mukha ay may mga sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab pa rin. Dalawang ahente ang nakatayo sa likod niya, ngunit hindi siya tinitingnan ng direkta. Dahan-dahan ang kanyang paghinga, ngunit malinaw ang kanyang determinasyon. Hindi pa siya sumusuko. Tumingin siya ng diretsyo sa isang nakatagong kamera sa sulok, na para bang alam niyang may nanonood sa kanya. Sa labas, ang pintong bakal ay sarado at dahan-dahang namatay ang mga ilaw. Tanging ang matapang na tingin ni Maya ang natira sa malamig na dilim. Ang screen ay naging itim, nag-iwan ng mahabang katahimikan na nagpapatunay sa isang bagay. Ang laro ay